Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yo, magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. At pasensya na, medyo matagal-tagal tayo nawala, no? Pero ngayon ay reaction na natin tong video ni video sa news One News PH, no, na kung saan na exclusive interview nito ni Prof. Richard, itong si Idol, no, si Senador Rapi Tulfo. Ang title ng video na to ay Senador Rapi Tulfo bring his brand of justice in the Senate. Okay, pero bago tayo magsimula mga master, syempre shoutout sa inyong lahat. At let's do this. Republic of the Philippines is the chief architect. No question about that. That is in our constitution. But other branches of the state, co-equal branches of the state like the Senate, also have a thing or two to say. In fact, treaties have to be ratified by the Senate of the Philippines in order for them to be final and binding. That means technically, the President of the Philippines and the executive branch does not have a monopoly on determining the Philippines' foreign policy. In that regard, we need to talk to legislators and how domestic politics shapes foreign policy and vice versa. It is that direct influential senators in Philippine history. Tonight, we have the privilege of having a long conversation with Senator Rapi Tulfo. Good evening, Senator. Good to... Long conversation talaga yan. 42 minutes eh. To see in person. Good to see you, Richard. How are you? Pleasure, sir. Thank you for joining us. Of course, people are familiar with our show since last season. It's usually, ambassadors, people in charge of foreign policy, foreign policy experts. But today, I feel this is going to be very interesting. Do I belong here? Yeah, definitely. Because, Senator, there's no way to understand the Philippines' place in the world if you don't understand the Philippines as a place, what's happening inside the country, the politics of the country. And as I mentioned, it is true that per the Philippine Constitution, yung ating presidente ang chief architect, no, ng ating foreign policy. Pero may masabi rin ng Senado. I mean, the Senate is in charge of ratification of treaties. They're co-equal branches of Seryoso si Rapi Tulfo ah. the government, my checks and balances, etc. So we really appreciate, Senator, you allocating time for this conversation over the next 40-45 minutes, hopefully, to talk about a range of issues. But before we go dun sa mga mabibigat na mga bagay, pag-usapan muna natin, how is your more or less first year in the Senate, Senator Rapi Tulfo? Well, I'm getting the hang of it, meaning I'm getting comfortable. Unlike before when I was what we call a neophyte, which I no longer consider myself as a neophyte because I've been there for more than a year. Kaya komportable na ako. Komportable naman, Idol. Hindi naman halata. Okay na ako. I think okay talaga, Idol. Lalo na sa mga Tulfonatics. I'm doing good. Senator, I'm doing good. Okay. Doing good naman. Ano ba yung mga expectations niyo bago kayo pumasok sa Senado? And ano yung mga expectation versus reality? At saka ano yung mga, more or less, yung na-expect niyo nangyari na rin sa Senado? Or was there a thing that surprises you with the Senate? Or was it more or less what you were expected? That's a very good question, as a matter of fact. Very good question. Ulitin natin. Wait lang. With the Senate? Or was it more or less what you were expected? That's a very good question, as a matter of fact. Because when I first entered the halls of the Senate, I was thinking like, wow, this is different from what I've been used to sa mga radio show ko. Ibang-iba talaga doon, Rapi Tulfo, no? Seryoso mga tao doon eh. TV stations and radio stations I've been with na iba ang dating. Very respectable yung mga tao nandoon. Very respectable, ah. Pero bakit, Idol? Iba yung ginagawa mo? Okay. I've been with na iba ang dating. Very respectable yung mga tao nandoon.
And hindi ko na basta-basta pwedeng dalhin yung mga ugali ko dun sa mga radio programs ko. Talaga ba? Rapi Tulfo, talaga ba? Putik yan, parang hindi na. Very respectable yung mga tao nandoon. And hindi ko na basta-basta pwedeng dalhin yung mga ugali ko dun sa mga radio programs ko. Because they're... Pero idol yung mga resource person mo, sinasabihan mo pa rin ng hindi magaganda Minumura mo pa nga Sinasabihan mo pa ng inutil. Di ba? Meron ka nga sinabihan na bobo ka o tiwali. Mukhang naglolokohan tayo dito, Rapi Tulfo There is a process that I have to follow. And that process to have to follow. Galit ka nga sa due process. Hindi, joke lang. Seryoso ba tong si Rapi Tulfo? Parang iba naman yung ginagawa mo, idol. Parang hirap paniwalaan Respectful. Meron nga sinusunod na proseso, may sinusunod na proseso. Kahit nga off topic sinasabi mo pa rin sa mga Senate hearing. Interview mo to Wala tayong magagawa. Putik yan. Dun sa mga radio programs ko. Because there is a process that I have to follow. They have process. You have to follow. Idol. Bakit parang iba? Ano ba yan? And that's one thing which makes me very uncomfortable the first few weeks. Medyo ilang kayo nung una. And then after that, like I said, I got a hang of it. So I get more comfortable. Ngayon, smooth sailing na ako. Smooth na smooth, Rapi Tulfo. Smooth na smooth yung pagka-grandstanding. Oh my goodness. Smooth na smooth talaga. I mean, sir, Fortunately. Fortunately pa. Speechless. The thing is, more or less, dinala niyo yung genre niyo, no? Ng mga muckraker style of journalism. Some would even say, medyo bardagulan style. Hindi talaga medyo. Bardagulan talaga yan si Rapi Tulfo. Putik yan. Kahit sino, binabardagul. Kahit nga Vice President, di nakaligtas Ay, nako. Yeah. Into the Senate, and it looks like it's working because I'm also active on social media and all. Ang biro ko sa mga kaibigan natin sa America is, alam mo, may channel sila ng C-SPAN, yung kino-cover yung Senado and Kongreso nila. At ang joke is walang nanonood. Sabi ko, meron kaming senador na si Senator Rapi Tulfo na yung parang C-SPAN natin ay ginawa niyang parang show. Like, ang dami mga clips. Ginawa niyang parang show. Parang show talaga. Pag si Rapi Tulfo ang nagtatanong, putik yan. About your cross-examinations and cross-examination? Kahit sabihan naman si Rapi Tulfo ng PAX, hindi pa rin siya naniniwala Kaya magbabiral talaga. Ang dami mga clips about your cross-examinations and interactions. Nagva-viral. I mean, like, who would have... Paano hindi magbabiral? Yung mga issue niya na galing sa Rapi Tulfo in action, dinadala niya sa Senate. Putik yan. Di ba? Kahit na pang korte yung issue, dinadala niya pa rin. In aid of legislation daw. Pero wala naman. After nun, anong nangyayari? Di ba? After niya mag-grandstanding, wala naman. Walang resulta.
Sabi niya, gagawa siya ng batas, gagawa siya ng ganto. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos nagtataka pa kayo kung bakit nagba-viral. My goodness. Thought na Senate sessions can get millions of views or hundreds of thousands of views. In fact, I think may mga bloggers ang specialization nila just to cover the Tulfo sessions. Yeah. Torny Libayan. Mga vloggers daw na nagko-cover kay Rapi Tulfo. Pero di na nakapagtataka yun eh. Kung magbabiral man yung mga video, mga clip ni Rapi Tulfo. Kasi talagang olats eh. Di ba? Lalo na yung mga off-topic niya. Ang usapan, budget. Tapos biglang sisingit tong si Rapi Tulfo, maglalabas na naman siya ng kung ano-anong mga salita. Di ba? Tapos mahilig siyang maglabas ng mga salita niya doon na narinig niya lang kung kani-kanino, meron na nagsumbong sa kanya. Sasabihin niya kaagad doon sa mga Senate hearing. Di ba? Yung, katulad yung nangyari doon sa ano ba yan? Sa ano? Yung mga inspector ng DOLE. Di ba? Meron daw sumbong sa kanya na pag ito daw mga inspector ng DOLE, pag meron daw sumbong, eh mas natutuwa pa. Kasi daw, meron daw pag pumapasok daw doon sa i-inspeksyonan, wala daw nangyayari. Tapos paglabas, may dala ng bag. E paano hindi magbabiral yun? Eh talagang putik yan. Iba eh. My goodness. Klaseng tanong yan. In fact, I think may mga bloggers ang specialization nila just to cover the Tulfo sessions. Yeah. Are you surprised by that? Are you natuwa ba? Sino pa bang hindi maso-surprise doon? Eh, ang daming Tulfo natics. Magbabiral, million views talaga yan. 26 million subscriber. Putik yan. Ang dami nun. Posible hindi mag-viral. Ba kayo sa ganyan? Not at all. Not at all. Kasi yung mga dinadala ko doon sa Senado. Nga naman, yung dinadala niya sa Senado, pang viral issue. Tapos hindi natural viral yun. My goodness. Yung mga actuations ko doon sa Senado, it is the result of me listening to so many problems that comes to me every day. Tsaka yung sa show ko. stakeholders. Eh, nire-repair mo lang naman yung karamihan doon. Anong resolve ba? Na-resolve mo ba yung pagre-repair sa kanila? No? Yung mga stakeholders. And then, physically na nakakausap ko sila, sinasabi nila yung mga problema nila sa akin. And so, Kung sinasabi sa'yo eh. dinadala ko yun sa Senate. So, Yes man na lang tayo kay Rapi Tulfo. Pero yung ba talaga yung trabaho mo, Rapi Tulfo? Ang tanong dyan. Di ba senador ka? Di ba? Dapat ang ginagawa mo kung mag-amyenda ng batas, gumawa ng batas. Hindi yung magdala ka ng problema na sinumbong sa'yo. Di ba? Sabagay, dyan proud yung mga Tulfo natik sa ginagawa mo eh. so yun yung mga real problems. Real problems. Everyday life that the people that comes to me, that they encounter at dinadala ko sa Senado. And then, alam ko kung paano i-handle yan because for the past 20 years, Alam mo paano i-handle pero nire-repair mo. Ano ba talaga? Di ba dapat palang sa'yo pa lang ma-resolve na yung problema? Anong purpose? Bet mo dadalhin sa Senado? Eh alam mo na pala i-handle yung problema nila. Magulo yun, idol ah. E di hindi ikaw nag-resolve ng problema, di ba? Kundi yung Senado.
I've been handling complaints and I've been giving solutions to complaints by different. Solution sa complaint. Dalhin sa Senado. After nun, ano mangyayari? Bagsak pa rin sa ahensya ng gobyerno. Eh di yung ahensya ng gobyerno yung nakaresolba ng problema, hindi ikaw. Dinala mo lang. Kaya ang hirap mo pang paniwalaan, Rapid. My goodness. People from all walks of life. At nabibigyan ko solusyon. Alam ko yung problema, dinadala ko. Parang ang hirap paniwalaan yan, Rapid Tulfo. Dinala mo sa Senado yung problema. Pero alam mo kung paano solusyonan yung problema. Eh anong silbi kung dadalhin mo pa sa Senado, eh kung sa'yo pa lang, alam mo na kung paano resolbahin yung problema. For grandstanding ba yun? Para lang masabing na may ginagawa ka? Ganun ba yun? Kasi kung tutuusin, di naman talaga yun yung trabaho mo. Hindi yung magdala ka ng problema sa Senado. Di ba? Dapat nga sa Senado, mag-solve ka ng problema about sa batas. Di ba? Kasi yun yung trabaho mo eh. Naguguluhan ka na, Rapid. Naguguluhan ka na kung yung Senado ba, yung Rapid Tulfo in action, iisa. Kung problema sa Senado, and then pinapakita ko sa kanila yung problemang ito, it's been there for a long time and nobody's doing anything and I'm here to do something about it. I've been elected by the people to solve this kind of problem once and for all, not a band-aid solution. Oh, anong nagawa mong batas? Yung sa Seafarer. Yun lang palang naman nagagawa mong batas ah. Ang dami mo sinasabing amyenda ang batas, gagawa ka ng batas. 2 years ka na, Rapid Tulfo. Isa pa lang napapasa mo. Hirap na hirap ka pa. Something about it. I've been elected by the people to solve this kind of problem once and for all, not a band-aid solution, but through legislation and changing the policy by way of legislation. Not a band-aid solution. Eh bakit pa ulit-ulit pa rin yung mga reklamo sa'yo? Ang tagal na ng Rapid Tulfo in action, di ba? Pero bakit pa ulit-ulit pa rin, no? Ang tagal mo na rin sa Senado, 2 years na rin. Pero bakit ganun pa rin yung problema na dumarating sa'yo? Mga nag-iimbento na naman tayo, Rapid Tulfo ah. At kapag hindi ko na, pag hindi na naintindihan yan, that's when I get kind of upset. Kaya kung minsan kung ako'y nagagalit sa Senado, my apologies. Sir Rafi. Apologies lang? Sa dami mo nang binastos doon sa Senado? Dapat mag-sorry ka? I mean, let's go a little bit back. I mean, what convinced you to run for the Senate? I mean, you're a popular person. You have a huge following. Ito na. Magandang tanong to. But ano yung nabibigay, ano ba yung ambag nung yung position sa Senado na hindi mo makuha doon bilang isang independent journalist back Ayan, napakagandang tanong niya na ano daw yung ambag? in the day or mainstream journalist? Yes. Actually, wala talaga akong balak, Richard, na pumasok sa Senado. Okay, walang balak. People have been telling me years and years back na bagay ka sa Senado, malaking magiging tulong mo sa Senado. And I said, no way. And then, one day, nahihirapan ako na kontakin yung mga agencies ng gobyerno, especially the people that calls the shots para ilapit yung problema ng ordinary mamamayan. They don't answer my phone calls. Binabagsakan ako ng telepono. Eh tama lang naman yun. Bakit naman sila kailangan sumagot, di ba? Kailangan ba talaga nilang sumagot dyan sa programa mo? Lalo na yung mga ahensya na nagtatrabaho? Aabalahin mo pa sila? Di ba?
Kasi dahil hindi mo sila makuha sa ganun. Kaya ka tumakbo. Di ba parang power tripping yan, Rapi Tulfo? Di ba? Hindi porket senador ka, kailangan ka na nilang katakutan, kailangan ka na nilang sagutin pag tumatawag ka. Unang-una, meron tayong separation of power. Hindi naman po pwede na yung Senado di ba? Isang senador, kung gusto niyang tawagan ng isang ahensya, ganun-ganun na lang. Di ba? Parang yung ginawa mo dati na gusto mong papuntahin yung mga judge sa Senado, putik yan. Di ba? Dahil hindi mo alam yung separation ng power, na bawal mong pakilaman yung ibang ahensya. And then some people, yung mga netizens na nakikinig, nanonood, Idol, bastos siya na. Idol, siguro it's time that... Porkit hindi ka sinagot, bastos na. Hindi talaga ng mga Tulfonatics, no? Dami kasi, 26 million eh. Isipin nyo, nag-upo ay ng senador na ganyan lang ang gagawin sa Senado. Dahil hindi sinasagot yung tawag niya sa kanyang programa, kaya siya napilitang maging senador para, pag sakaling senador na siya, no choice na sila. Kailangan nila sumagot kasi senador na itong tumatawag. Ang galing yun, no? Lupit nyo, mga Tulfonatics. Nagupo kayo ng ganyang senador. Pumunta ka sa Senado dahil pag sa Senado ka, hindi ka na pwede isnabi. May authority. Hindi lahat, Rapi Tulfo. Tandaan mo, hindi lahat hawak mo. Diba? Tinatakot nyo lang kasi sa mga contempt nyo eh. Yes, pwede naman talagang patawag. Nasa power nyo yan. Diba? Ang nakakatakot lang kasi, kunyari, pag pumunta na sa Senado, kagaya ng mga ginagawa nyo, sinasabihan nyo na ng hindi nagsasabi ng totoo. Tapos sasabihin nyo, pakulong na yan. Oh my goodness. Sino ba naman hindi matatakot? Inaabuso nyo yung kapangyarihan nyo. Joke talaga to. Idol naman. Pati ba naman sa interview, ganyan ka pa rin. You have that authority. Yeah. We'll vote for you para yung mga taong nag-uwalang sa amin. Power tripping nga talaga. Idol, power tripping ba? Ano nangawalang hiya? Porkit hindi kayo sinagot, nangawalang hiya na. Karapatan naman talaga nila yun na hindi kayo sagutin. Dahil wala naman silang obligasyon sa inyo. Hindi kami nabibigyan ng boses, mabibigyan kami ng boses when you go to the Senate. I said, why not? Ano ngang nangyari? Diba? Yung mga dinala mo, Rapi Tulfo, sa Senado, anong nangyari doon? Kay Ma'am LB, anong nangyari? LB ba yun? Hindi ko na matandaan yung pangalan nun. Basta yung dinala niya na yung kasambahay na binugbog. Di ba ang nag-resolve ba, korte pa rin? Di ba? May pa-contempt pa siyang nalalaman. Putik yan. Ang bagsak din pala, korte. Korte rin pala ang nagdesisyon. Wala rin siya nagawa. Nag-grandstanding lang. Right. So, pinag-isipan ko na mabuti. And so I promised them na pagdating sa Senado, lahat ng problema nyo rito, and I will definitely bring it to the Senate, and you have a big voice, and that would be me. Big voice. Totoo ba yan, Rapi Tulfo? My goodness. Sir Tulfo, I have a question. I mean, was there an adjustment that you made in terms of your approach to, questions of truth, no? At saka yung questions of accountability, yung may pananagutan dun sa mga abuso na nangyari nung pumasok po kayo sa Senado? Because there are certain parliamentary norms, certain expectations. There are also certain stereotypes, the Tulfo brand, no? Siga, na, of course, there are accusations na certain pumasok po kayo sa Senado. Because there are certain parliamentary may pananagutan dun sa mga abuso na nangyari nung pumasok po kayo sa Senado. Because there's pananagutan na may umaabuso sa certain parliamentary norms, certain expectations. There are also certain stereotypes, the Tulfo brand, no? Siga, na, of course, there are accusations na minsan, hindi yan sumusunod sa due process, gusto nila shortcut, gusto nila... Tama ka dyan, sir.
Boy shortcut to. Pero sa mga small vlogger, di ba? Dumaan siya sa due process. Putik yan. Pero yung mga tulponatics, dinadaan sa Tulpo Brand of Justice, no? Saklap, no? Mga tulponatics, no? Yung mga small vlogger, dadaanin niya sa due process. Yung sinasabihan niya yung due process, di ba na, papaikot-ikutin lang kayo niyan. Di ba? Pag dumaan pa ng piskal yan, matatagalan pa yan. Di ba? Galing, no? Vigilante style kind of justice. What? Vigilante style of justice. Yung vigilante yung parang si ano, no? Si Robin Hood, 'di ba? Ganun si Robin Hood eh. Robin Hood ba 'yon? Peter Pan. Yung nagnanakaw, tapos binibigay sa mahihirap, 'di ba? Ang tanong lang doon, tama ba 'yon? Vigilante style. Tama, 'di ba? Si Peter Pan ba 'yon o si Robin Hood? Alam ko parang parehas lang. Ganun yung kwento nun eh. Vigilante. Pero nga, ang tanong doon, maganda ba 'yon? Para sa mga tulponatics. What do you have to say about it? I mean, I've had many students, you know, have written about the Tulfo way of justice. And people are saying, well, first of all, you're many brothers and each of you have your own style. You know, we had the chance to talk to your other brother, Erwin Tulfo, back in the day. So, ano yung mga misconceptions about Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo? And how did you make that adjustments when you came into the Senate? Yeah. First of all, yung adjustment that I have to make is yung bang napapamura ako every once in a while pag nasa radio ako, which I'm not, I didn't bring that to the Senate. Right. Ano daw? Putik yan. Luka niya tayo, Raffy Tulfo. Anong hindi nagmumura? Putik yan. Lakas mo nga magmura dun eh. Kung ano yung ginagawa mo sa programa mo, ginagawa mo rin sa Senado. Huwag mo kami lukuhin. Tulukuhan. First of all, yung adjustment that I have to make is yung bang itong adjustment mo. napapamura ako every once in a while pag nasa radio ako. Napapamura ka sa ano mo, radio mo. I didn't bring that to the Senate. Right. Lokohan to, putik. Dapat pala, meron na akong video, putik. Hindi ko pa kasi napapanood ng buo to eh. Hindi daw ang putik. May sinabi ang inutil dun eh. Di ba? Ano hindi nagmumura, Raffy Tulfo? Isa ka sa pinakamalakas magmura sa Senado. Anong pinagsasabi mo? Ilan ba views na ito? Ilan ba views? One day ago, 7.3k views. Medyo mababa para kay Raffy Tulfo pero ang hirap paniwalaan, idol eh. Na hindi mo dinadala yung pagmumura sa Senado. Hindi. Bigla akong nagagalit sa radio, napapasigaw ako dito sa Senate, nami-minimize ko na yan. Lokohan tayo dyan. Anong nami-minimize mo na yun? Ikaw nga lagi mataas ang boses. Gusto mo nga, ikaw lagi ang nagsasalita eh. Pag merong resource person mo na ang dami ng sinasabi, di ba sinabihan mo, PR ba yon? PR na yan, sir. Lokohan talaga tong interview na to Parang hirap paniwalaan ni Raffy Tulfo That's a big adjustment for me. And big adjustment sa'yo? Parang hindi ka naman nag-adjust. Sila nga ang nag-a-adjust sa'yo. Di ba? Lagi ka na lang pinagbibigyan. Lintik na yan. Nakakailang minuto pa lang ba? Mag-8 minutes pa lang. Puro lokohan na eh. Oh my goodness. Ano daw? Big adjustment.
Putik, hindi ka naman nag-a-adjust eh. Sila yung nag-a-adjust sa'yo eh. Ay, nako. And kung ako'y nagagalit sa Senate, I'm just doing what I'm supposed to do. I have to speak the language that those people who are being complained to me understand. Kasi I'm the last resort. Oh, Yung mga ito na yung the last resort. Last resort. Eh kung ikaw yung last resort, bakit dinadala mo pa sa Senado? Baka ibang resort yan, Rapi Tulfo. Baka yan yung yung bakasyonan. May dagat ba dyan? Last resort. Last resort tapos nire-repair? Lokohan tayo dyan. Supreme Court ang last resort. Di ba? Pag due process, di ba court? Tapos, pwede kang pwede kang pumunta sa Court of Appeals. Di ba? Pag natalo pa rin sa Court of Appeals, punta ka ng Supreme Court. Di ba? Yun na yung final eh. Anong last resort na sinasabi mo na ikaw yung last resort? My goodness. Ewan ko sa'yo, Rapi Tulfo. people who are being complained to me understand. Kasi I'm the last resort. Yung mga Buat na buat yung bangko ni Idol ah. I am the last resort. Ako lang ang nag-iisa. Ibang level ka, Rapi Tulfo. Last resort. Kaya pala, yung mga small vlogger, kinasuhan mo sa korte. Sa piskalya pala, hindi pala sa korte. Pupunta pala ng korte pag may probable cause. Kung ikaw yung last resort, dapat doon pa lang may resulta na sa'yo, no? Ewan. Putik yan. Kaya nabibilog yung mga tulponatics eh. tao pupunta sa akin, they were let down by the process. Oh, let down by the process. Mga tulponatics, idol nyo ang nagsabi ah. Went to the barangay chairman, then they went to the police, they went to different kinds of agencies to get a solution to their problem. Pero nire-repair mo lang din. After nun, dumaan sa'yo, i-repair, ibabalik mo lang din sa barangay, di ba? Ilang beses nangyari yan, idol? Di ba? Yung mga away pamilya na napupunta dyan sa Rapi Tulfo in action, di ba? Ikaw pa mismo yung kaharap. Anong bagsak? Di ba? Barangay pa rin. Pinag-aayos nyo pa rin sa barangay. Anong last resort doon? Naglolokohan tayo, Rapi Tulfo. Pero inisnab sila. Yeah. The system Inisnab. Ano ba yan? Si snub yun sa flip top? Dapat ang tanungan dito kay Rapi Tulfo, no? Yung patungkol sa buhay niya. Baka magalit na naman yung mga tulponatics eh. 'Di ba? Ayaw yung pag-usapan 'to, yung patungkol sa asawa niya, 'di ba? 'Di ba? Dapat 'yun yung mga tanungan eh. 'Di ba? Kasi kung ako magtatanong kay Rapi Tulfo, ganun yung tatanong ko eh. Unang-una, Idol, ilan ba asawa mo? Yan yung mga unang tanong ko. 'Di ba? Para malinaw na, 'di ba? Tapos Idol, 'di ba? Convicted ka sa libel. 'Di ba? Parang ang sagot, ay hindi, ang tanong pala, no? Ang tanong pala, Idol, convicted ka ba sa libel? No? Tapos yes or no lang ang tanong. Ang sagot. Tapos pag sumagot siya ng yes, ang next na tanong ko, 'di ba yung libel, yan, pasok yan sa involving moral turpitude? 'Di ba? Ang involving moral turpitude, dapat hindi ka pwedeng tumakbong senador. 'Di ba? Tapos ang sagot niya lang, yes or no. Kaso hindi, iba yung tanungan nila di. Siyempre,
Ganun talaga, di ba? Pero kung ako ngayon magtatanong, siguro yun yung mga itatanong ko kay Rapi Tulfo. Unang-una yung asawa, kung convicted ba siya. Pero alam naman natin, convicted yan si Rapi Tulfo ng libel, di ba? Tapos yung libel ba, pasok ba yan sa involving moral turpitude, di ba? Yung mga magandang tanong eh. Hindi kasi masagot eh, di ba? Hindi masagot ng maayos eh. Pero hindi tayo nagtatanong eh. Iba eh. Failed them. So, the last resort is ipapatulfo kita. Pagdating na kay Tulfo, of course. The last resort is papatulpo kita. Marami rin kasi nabulag sa ano eh. Kahit ako naman, di ba? Dati naman akong tulponatics eh. Diba? Akala ko talaga nakakatulong, pero repair lang din. Di ba? Dami kasi nabulag dyan. Di ba? Kahit hanggang ngayon, di ba? Sa mga viral na mga video, ang laging kino-comment ng mga tao is, tinatag nila yung Rapi Tulfo in action, di ba? Tapos pag nag-viral, magugulat ka na lang, nandun na. Kaharap na ni Rapi Tulfo. Kahit sa oras ng trabaho niya, na dapat nandun sa Senado, nandun siya sa Rapi Tulfo in action. Di ba? Nag-i-interview na nag-viral na video. Parang doon sa yung sa ice cream, yung nanay, di ba? Nandun sa idol. Kasi ito lang, yung kay Yasi Pressman, no? Yun ay hindi naman si Yasi Pressman yung pinatulpo. My goodness talaga. Binabayaran niya na. Nasa Rapi Tulfo in action. Ang galing. Of course, hindi ko naman sila dadaan ulit sa mahabang proseso. Shortcut ang ginagawa ko. Shortcut. Anong shortcut doon, Rapi Tulfo? Shortcut ba yung pumunta na sila ng barangay, tapos pumunta sa'yo, tapos after nun, binalik mo lang din sa barangay? Anong shortcut doon? Lukuhan talaga. Rapi Tulfo. Di ba? Katulad yan. Pumunta ng Dole. Tapos sumbong sa'yo, hindi pinansin ng Dole. O binalik mo lang din sa Dole. Binagsak mo lang din sa Dole. Ganun din yun. Ano yung sinasabing last resort na yan? I cut corners, but legally. I cut corners legally? Paano magiging legal yung padrino system? Idol naman. Lukan talaga. Diba? Sa madaling salita, fixer. Diba kasi ganun yung fixer? Hindi dumadaan sa tamang proseso. Padrino system. Ano yung legally dun? Eh, bawal nga ng batas yun. Pinagbabawal nga yung fixer eh. Anong legal? You mean bureaucratic corners pero sang-ayon The pa red rin tape. ito sa exactly. I cut the Yeah. red tape. I'll cut the bullshit. Yeah. You'll cut the Muntik na mabanggit ni Idol, I cut the bull. Tama, di ba? Tama, I cut the bull. Sabi niya? exactly. I cut the Yeah. red tape. I'll cut the bullshit. I cut the red tape. Yeah. You'll cut the I cut the bullshit. Muntik na mapagmura si Rapi Tulfo. Bawal ng batas yun, Idol eh. Di ba? Pagkakaalam ko, bawal sa batas yun. Lalo na yung padrino system na yan. Lalo na yung fixer na yan. Di ba? Kasi dapat dumaan sa due process. Para kung ikakat mo yung process, di wala na. Hindi na legally yun. Illegal na yun. Gulo mo, Rapi Tulfo. ito sa exactly. I cut the Yeah. red tape. I'll cut the bullshit. Yeah. Bullshit. Bullshit. Muntik pa madulas eh. Nakalimutan mo yata, Rapi Tulfo.
'Di ba? Nasa News 1 PH. Tama ba? News 1 PH? 1 News PH pala, putik yan. You'll cut the excesses. Yeah. Natawa yung nagre-reporter. Natawa si Prop. Muntik madula si Rapi Tulfo. Yan kasi. Ayaw kasi tanggalin sa bibig yung pagsasabi ng hindi magaganda eh. Di ba? Kaya yan, napagmura pa rin. Muntik madulas si Idol. Blank. The excesses. Yeah. Blank, nasabi mo, mahinala. You know, the arrogance of these people in government who thinks that yan na naman. Ano ba dapat pag may mga tao no, na nasa gobyerno na ayaw gampanan yung trabaho nila? Idol. Dapat alam mo yan, nasa gobyerno ka. Sa bagay, bakit mo sila sasawayin? Di ba? Isa ka rin ganun. Sa oras ng trabaho, wala sa trabaho. Joke talaga. they have the power, they can just say no, thumbs down to these poor citizens that come to their Disadvantaged people, office. Yeah. That's a very good distinction kasi Senator Tulfo, usually there's this conception or misconception na apag Tulfo, vigilante style yan na i-shortcut mo, not necessarily in accordance with due process. But what we're saying is, no. Tama, di ba? Yung vigilante, ganun, di ba? Vigilant. Di ba? Kahit gumawa ng hindi maganda para may tulong lang sa mga mahihirap. Di ba ganun yung vigilante? Vigilant moves. You're cutting the red tape, yung excess, but it's more or less sangayon dun sa ating saligang batas. At yun ang dapat i-provide. Hindi yun sangayon sa saligang batas, di ba? Kasi cut the process eh. Paano magiging... Di ba, paano magiging pabor yun na tama yung sa batas kung nagka-cut the process? Dapat talaga mag-interview dito kay Rapi Tulfo si Katong Ning eh. Para magkaalaman. O kaya si Kayo mag-interview dito. Bawal yan, Idol. Barak agad. Bawal yan, Rapi Tulfo ha. Di ba, cut the process, bawal yan. Nagbabawal natin yan. Bawal sa batas yan. Di ba, senador ka? Di ba dapat sumusunod ka sa batas? Kasi senador ka na. Di ba? Dapat iwan mo na yung dati mong ginagawa. Di ba? Kaso hindi. Ganun pa rin. Joke talaga, putik yan. Provide ng sistema ng hustisya. In fact, I heard, I'm not gonna spill beans, that you have been working with many very progressive, LGU leaders and others to make sure kunyari, may mayor sa isang syudad, may problema yung mga tao, kausapin mo daw yung mayor. Yun ang sinasabi sa akin yung mga magaling na mayor na hindi sinasabi ni Idol Rafi Tulfo yan, pero actually behind the scenes, he's very cooperative, we work together. Can you tell us a little bit about that? Kasi hindi masyadong alam ng tao yan, hindi na-appreciate yan. May mga times na hindi ko talaga kaya ng... Ano daw? Ang gulo. He's very cooperative, we work together. Wow. Can you tell us a little bit about that? Kasi hindi masyadong alam ng tao yan, hindi na-appreciate yan. May mga times na Di alam ng tao eh. Lahas na ng kilos ni Rapi Tulfo. Putik yan. May media. Anong hindi alam ng tao? Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga kaya ng show ko, then I go to the courts. Nirefer ko yung kaso sa korte, tinutulungan ko yung complainant, binibigyan ko ng abogado. Pumupunta naman pala sa korte. Dadaanin lang muna sa Rapi Tulfo in action. Ganun pala yun. Pero sinasabi niya, last resort. Di hindi ikaw yung last resort yung korte eh. Ano ba to? Self-defeating statement?
dapat hindi mo sinasabi na hindi ako yung last resort. Di ba? Pwede mong sabihin na tulay lang ako. Di ba? Pero yung angkinin mo na ikaw yung last resort, naglolokohan na tayo. Kasi sinasabi mo, pag hindi kaya ng programa mo, dinadaan mo sa korte. Idol, putik yan. But let me tell you this, Richard. Recently, halimbawa, lumapit sa akin, dito na lang din na siguro natin tapusin mga master na after ng halimbawa na to ni Rapi Tulfo, no? Mukhang marami-rami pa palang sasabihin tong si Idol. Self-defeating statement putik yan Last resort daw, tapos pupunta rin pala ng korte. Hindi last resort yun. Yung mga taga Masungi. Okay. Ito yung patungkol dun sa Masungi, yung pinagpipilitan niya na kahit hindi naman dun sa restricted area nagtayo ng windmill ba? Wind farm? Hindi ko alam ang tawag. Basta windmill yun. Windmill. Yun, windmill. Pinagpipilitan niya doon daw sa restricted area kahit sinabi naman na hindi doon. You know about the case in Masungi, they're a protected area, and some environmentalists told me about their plight. So, during the budget hearing, sabi ko doon sa DNR to stop abusing yung protected area natin sa Masungi. Nagmamatigas sila nung una. So sabi ko, if you... Nagmamatigas sila nung una, sinasabi nga nila, hindi. Hindi nga sila nagtayo dun sa restricted area. Kung ang ginagawa lang nila doon, nagkakaroon sila ng, anong tawag dito? Inspection. Inspection ba? Hindi inspection Pag-aaral. Pinag-aaralan lang nila kung pwede doon. 'Di ba? Pero hindi pa sila nagtatayo. Nagtayo sila doon labas, doon sa restricted area. Ano naman sinasabi nito ni Idol? Sa Masungi. Nagmamatigas sila nung una. So sabi ko, if you will not, and then meron akong mga ebidensya, pinakitaan ko sila mga... Meron kang ebidensya? Meron pala noon? May ebidensya ba? Parang wala naman. Wala akong nakitang ebidensya, Idol. Meron ba? Kasi naparod ko kay Teacher Mark, parang wala namang pinakita si Rapi Tulfo. Kasi kinontent to Kinontent to ni Teacher Mark Si Teacher Mark mahilig maghanap ng ebidensya yun Meron ba? Parang wala naman, Idol. Tingnan natin yan. Kung may ebidensya, After na ito mga master, tapusin na muna natin. Tuloy na lang natin to sa susunod. Mukhang mahaba-haba pa to. Nakaka 11 minutes pa lang tayo Putik, puro lokohan kasi Parang hindi ka panipaniwala yung mga pinagsasabi ni Rapi Tulfo Hindi pala parang, Hindi talaga nakakapaniwala. Oh my goodness. Mga nakalagay sa batas natin, then I will defer your budget. And I show some pieces of evidence na talagang nagbabiolate sila doon sa batas natin, especially sa... Ang hirap din paniwala na nagbabiolate sila sa batas dahil pinaliwanag naman nila ng mabuti sa'yo, Rapi Tulfo. Ayaw mo lang paniwalaan. Di ba? Porket may sumbong sa'yo na ganito, yun na kaagad. Di ba? Alam? Sa mga IPs na abuso. Indigenous peoples. Indigenous people. And I was able to oblige them to stop their operation. Yung meron kasi doon yung wind farm that they allowed wind farm. Ayun, wind farm pala, Windmill. Paras lang naman yan, di ba? Wind farm tsaka windmill. Kasi for electric yan to operate inside that protected area. Correct. And I asked them... Talagang pinagpipilitan niya na talagang doon ginawa sa protected area. Hindi, Rapi Tulfo. Outside the protected area. Pinag-aaralan lang nila kung pwede magtayo doon, di ba? To stop. Right there. To stop.
Pag si Rapi Tulfo talaga nagsabi, stop kagad. Wala nang pero. Operate inside that protected area. Correct. And I asked them to stop. Stop. Right there and then, they said, okay, we will stop. Oh, ang lakas talaga ni Rapi Tulfo. Stop daw kagad. If I will tell the DNR as a broadcaster, Yeah. they will not listen. Because if I'm telling them as a senator, Tama ba? Wait lang. broadcaster, Yeah. they will not listen. Yeah. Because if Hindi daw sila makikinig kasi kung broadcaster lang daw si Rapi Tulfo. I'm telling them as a senator, Nagsasalita daw siya bilang senador. and I will use that power given to the senator, which is to defer Power. a budget, because Oh, yes, kapangyarihan naman yun. Pagdating sa budget, syempre, sila yung nagpapasa ng budget. Pero idle, di ba? Dapat, kung kukuha ka ng ebidensya, di ba? Na sinasabi mo na may ganon, dapat konkreto yung ebidensya mo, ipakita mo, harap-harapan. Kasi mahirap yung hearsay eh. Porket may nakarating sa'yo nakabalita na ganon eh, yun na yun, di ba? Dapat hindi. Konkreto dapat ang ebidensya mo. Bago ka mag-hold ng budget. Kasi ang pangit naman nun. Di ba? there's a violation of the law, then they will listen. Right. Violation of the law. They'll listen. Ikaw yun naman yung hindi nakikinig eh. Kasi sinasabihan naman ikaw na outside naman yun doon sa restricted area eh. Pero tama na yan siguro. Hanggang dito na lang muna. Wala eh, binibida lang ni Idol yung mga ginawa niya doon sa mga Senate hearing niya eh. Di ba? Na alam naman natin na sumbong lang sa kanya. Tapos yung mga resource person niya, yung mismong DNNR ang nagsasabi na hindi naman nila ginagawa yon. Pero ayaw paniwalaan ni Rapi Tulfo kasi meron doon nakarating na sumbong sa kanya, di ba? Kaya, tignan nga natin kasunod muna, baka meron pang mas matinding tanong na mas maganda. Wala na to eh, ano lang to eh. Buat bang... Nasabi lang to ni Idol eh, pero parang ang hirap paniwalaan Idol eh. Sige, pagbigyan ka namin. Another thing is dun sa Black Sun. Black Sun? Ito yung company. Ito yung company, yung Black Sun. Tama ba? Ito ba yung company? Yung mining? We have these Black Sun operators who are operating Tama. Operators. illegally, Illegal? getting our Black Sand minerals and then Yeah. siniship sa China. And the government is not getting a single Okay. Ito yung yung mga LGU yung nakakatanggap ng bayan. Hindi daw part ng government. Putik, tawa ko na tawa dito. penny from the taxes that should be paid. Yun, ang nagpipay ng taxes doon sa mga LGU. Di ba? Na di alam ni Idol, yung mga LGU, part ng government yan, puti. Ay, naku, Rapi Tulfo. Hindi niya alam yung mga LGU, part ng government, putik yan. Labas na ba sila ng natin, bansa? by Yeah, these literally operators. lupa natin yan. Lupa diba? natin yun. Yeah, Ang literally, kumikita lang yung operator. So sabi ko, alam nyo, illegal yan. Pero Idol, binanggit mo doon yung mga LGU. Ba't sinabi mo lang dito, operator? Doon sila nagbabayad ng tax sa mga LGU. Part ng government yun. Kumikita pa rin yung gobyerno. May kulang sa mga sinasabi mo, Rapi Tulfo. Di ba? Sinabi mo yan sa mga Senate hearing, tapos pagdating dyan, hindi mo sinabi. Nakasali yung mga LGU. Di ba? Binabayaran ng taxes. Stop. They said, okay, we will stop. Lakas talaga ni Rapi Tulfo. Pag sinabing stop. Yung stop na tayo, mga master. Naglulukuhan lang tayo din. Lupit mo talaga, Rapi Tulfo. Ikaw na. Sa'yo na. Sa'yo na ang floor.
Yun mga master, no? Tuloy na lang natin dito. 11.53 seconds. Mukhang marami pang sasabihin si Rapi Tulfo. Ano, yun, maraming salamat sa mga nanood at hanggang dito na lang tayo mga master. At ingat po kayo palagi. God bless. Abush. Balat sibuyas ka, social media ang taguan. Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol. Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Balat